At para naman alamin ang mga aksyon na ginagawa ng pamahalaan matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu, makakausap natin sa linya ng telepono si Director Joel Eristain ng Office of Civil Defense Central Visayas. Magandang gabi po, Director. Si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan. Magandang gabi po, Sir Dominic. Kamusta ka po? Long time no see, Yes, Director. Base po sa inyong pinakahuling datos, ilan na po yung bilang ng mga nasawi at naapektuhang residente dito sa lindol sa buong lalawigan ng Cebu, Director? Although mayroon pa pong iba na still binavalidate, ang ating pong initial po na number na fatalities ay umabot po ng 69. Ang number of injured, ang alam po natin umabot ng mga 200 pero ang nakatala po dito officially sa atin, umabot po ng 145 na injured. Kung ang tatanungin man po kung ilan ng mga residente, mga ilang tao ang naapektuhan, umabot naman po sa, directly na naapektuhan, no? Dahil ito po yung mga nasa norte, umabot po ng 111,690 persons. Okay, Director, ano na po yung update sa isinasagawang search, rescue, and retrieval operations sa mga otoridad at saan po ito nakasentro, Director? Nakasentro po ito sa Bogo City ng lalawigan po ng Cebu at meron din po sa Midillian. Although may mga may mga damages din po sa San Remigio pero maaga naman po natapos ang search and rescue operations din po sa San Remigio. Sa huli natin pong balita itong hapon, meron pa pong dalawang areas na kiniklear ang ating pong search and rescue teams na po. Director, sa tingin po ninyo ay kaya pa naman ng ating mga local responders o kailangan na po ng tulong mula sa ating mga international partner, Director? Pag-usapan po namin yan, kasi ang mga at this stage ang nabibigay po ng international partners ay either search and rescue or medical. Pareho po naman na napupunaan po natin so far dito po dahil sanhi po ng lindol. Kaya okay pa po. Nire-reserve natin yung ating yung ating kumbaga call a friend. Opo. Okay, Director, ano po yung mga lugar dyan sa Visayas, partikular po sa Cebu, yung pinaka-apektado ng pagyanig, Director? Generally speaking, Northern Cebu. Pero ang pinakamatinding na tamaan po talaga ay ang Bogo, yung Bogo City, and then also Midillian and San Remigio. Ang iba po ring tinamaan, pero hindi naman kasing lubha po ng naunang tatlo, ay ang Daan Bantayan at saka yung Sogod. Yan po. Yes, Director, kanina po nagsagawa kayo ng aerial survey. Ano po yung assessment ninyo, Director? Ayun ang namin, medyo nakita namin, ang observation namin, habang siyempre nasa hipapawid ka, nakikita mo yung bubong. Ang problema, hindi namin makita, kasi natatakpan siyempre ng bubong, yung mga pader ng mga bahay. So hindi namin matansya, kasi mataas din kami, hindi namin tuloy matansya, kung yung bubong tinitignan namin, buong bahay pa ba o bubong na lang. Although, meron po tayong mga nakita na mga nasirang mga daanan, lalo-lalo na po doon sa may kalye ng bandang San Remigio at saka Tabuelan. Ano po yun? Parang bumigay na maliit na tulay. Okay. Na po bumagsak po Director, sa inyo pong assessment, sa tingin po ba ninyo ay nakapaghanda po ba yung lalawigan ng Cebu dito sa napakalakas na lindol na tumama sa kanilang lugar, Director? Ang paghahanda po kasi ng probinsya po ng Cebu, ang malakas po niyan ay yung paghahanda po ng bawat munisipyo o bawat syudad. Ang Bogo naman po at saka yung Midillian and San Remigio, aktibo naman po yan sa kanilang po mga plano ng resilience, yung kanilang po LDREAM plans. So, very active naman po sila. And hindi lang talaga natin maasahan. Kasi
Ang Cebu, hindi siya talaga kilala kasi dyan sa lindol eh. Hindi siya masyado. Kung may lindol, maliit lang. Kaya medyo ano talaga. It should also be a kumbaga pampagising po sa lahat ng tao na kahit na akala mo hindi nagkakaroon ng lindol sa inyong lugar, maghanda ka pa rin. Hindi po ba? Oo. Okay, Director, ano po yung mga inaasahan natin ngayon pong naka-red alert ang buong Central Visayas, Director? Ang very crucial po dito is the first 72 hours. First 72 hours after the yung pag nangyari, no? So kaya po naman din naka-red tayo alert, and then everybody, all hands tayo nandito po ngayon sa Nandito po tayo ngayon sa ating EOC. Okay, Director, Kaya, sa inyo pong yan. pag-iikot, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng apektado ng lindol dyan sa Cebu, Director? Sa northern part po ng Cebu, wala pong kuryente. Kasi naapektuhan po yung naapektuhan yung station po ng National Grid Corporation. Kung wala kuryente, nagkakaproblema na rin po sa tubig. Kasi syempre yung pumping, yung filtration, kuryente po ang ginagamit. Kaya po nagkakadugtong-dugtong po eh. Kaya yun ang natin, inuuna natin yung kuryente, either, kinukulit natin ang NGCP, tapos kung hindi kakayanin, meron pong mga nagpapahiram po ng generator sets. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Joel Eristain ng Office of Civil Defense, Central Visayas.